Hello everyone, or hello guys, this is me Beamer Martin and welcome back to another video. So, another episode na naman about GERD or acid reflux, kung ano yung dapat nating gagawin. So, sa video ito, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga vitamins ko or ano yung vitamin C na pwede sa atin na may GERD, acid reflux or hyperacidity. Ngayon pag-usapan natin yung mga vitamins na pwede sa atin, na vitamin C na bawal sa atin at yung vitamin C na nakaka-improve o nakakapagbigay sa ating ng maganda sa ating kalusugan. At kung gusto mong malaman, huwag mo kalimutan subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa next video natin. So, without further ado, let's start it. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung mga vitamin C na pwede sa atin. Ano nga ba yung mga vitamin C na pwede sa atin? Dalawang klase yung vitamin C guys. Isa yung non-acidic vitamins at saka yung ascorbic acid or sodium ascorbate at saka ascorbic acid. So pag sinabi nating sodium ascorbate, ito yung mga non-acidic vitamins. At sinabi naman natin ng ascorbic acid, ito ay acidic na vitamin C. So ngayon guys, ano nga ba yung dapat nating gagawin? O ano ba dapat yung pipiliin natin na vitamin C na para sa atin? So, unang-una guys, marami tayong makikita ng mga vitamin C na available sa pharmacy. Katulad lamang ng Immunopro, Fern-C, maraming mga vitamins guys na pwede sa atin. Pero, yung vitamin C na pwede sa atin ay yung sodium ascorbate. So, dalawang klase. Kapag ikaw ay walang acid reflux or GERD or hyperacidity, ang bagay sa'yo ay yung ascorbic acid. Pero kapag may problema ka sa kidney, bawal sa'yo yung sodium ascorbate or yung non-acidic vitamins. So, sa atin guys, bilang isang acidic person or GERD person, ang para sa atin ay yung non-acidic vitamins or tinatawag natin sodium ascorbate. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung mga experience ko or ano yung mga tinitake vitamins during the time na nagsasuffer pa ako ng acid reflux at GERD. Pero ngayon guys, sinusumpong naman ako ng acid reflux ko or GERD paminsan-minsan kapag nabubusog, kapag nagkahiga ka agad, ganun siya. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga vitamin C ko na hiyang sa akin o baka hiyang din sa inyo. So, kung gusto mo panood, again, huwag mo kalimutan i-subscribe at click the notification bell para lagi ka updated sa next video natin. Kasi ang daming nanonood na hindi nakasubscribe sa channel ko. Kaya naman kung bago ka lang, subscribe mo na ang YouTube channel ko. Okay, so yung unang vitamins na tinitake ko, nung una pa lang symptoms ng acid reflux ko ay yung 24 alkaline C. Alam naman natin yung 24 alkaline C is sobrang effective nun. Pero kapag may mafe-feel kayong kakaiba, yan ay tinatawag na healing process. Obserbahan nyo lang, okay? Kung effective ba talaga sa inyo yung 24 alkaline C. So, paano nga ba i-take yung 24 alkaline C? I-take nyo siya para sa akin kasi nung experience ko pa yung acid reflux ko nung unang symptoms, unang atake pa lang ng acid ko is sa isang araw 6 times 6 capsule yung tinitake ko in one at a time, ganon. For example, breakfast lang, ganon siya. Okay? So, for example, breakfast, mag-inom ako ng 6 capsule. Ganun siya guys, yung ginagawa ko. Okay? And then, pagka next week na naman, is mag-inom na naman ako ng 5 capsule. Babaan ko lang siya. And then, next week, 4 capsule na lang. Then, next week na naman, 3 capsule hanggang magiging 1 capsule per day na. Paano siya i-take? So, ang gagawin nyo lang is every morning na wala pang laman yung tiyan mo, uminom ka ng 6 capsule. Ilagay mo sa tubig at saka ihalo mo doon yung capsule. Tanggalin mo yung capsule niya, ilagay mo yung parang tawas niya doon. Ilagay nyo doon sa isang baso. Okay? 6 capsule every morning. So, maghintay ka lang ng mga 30 minutes bago kayo kakain. Okay? So, yun yung dapat natin gawin. So, saan mga ba mabibili yung 24 alkaline C? Mabibili yung 24 alkaline C sa Shopee, sa TikTok, or sa mga butika na malapit sa inyo. Pero just
remind you lang ha na maraming mga fake about 24 alkaline C. Kaya kung bibili kayo sa TikTok shop or sa Shopee, kailangan nyo talagang isipin or tingnan yung mga review kung maganda ba talaga yung review. So, pangalawang vitamins ko is nag-Fern C ako, yung non-acidic vitamins na Fern C. So, nag-try ako pero wala namang, hindi siya effective sa akin. Hindi ako hiyang. Pero okay lang naman siya. Then, mga next week nag-iba ako ng vitamins kasi walang improvement. Parang ganun. Take lang ako, ganun. And then, nag-try ako ng ImmunoPro. Yung ImmunoPro, yan yung tinitake ko ngayon. Yan yung tinitake ko ngayon. Parang maintenance ko na vitamin C kasi sobrang ganda niya kasi yung nafe-feel ko din yung bara sa lalamunan ko that time, meron pa siya nung hindi pa ako nag-take. So nung nag-take ako ng ImmunoPro guys, bigla na lang siya nawala at saka nagiging normal na yung tiyan ko, hindi na sumasakit yung tiyan ko, hindi na ako sinisikmura, hindi na din sumasakit yung kabilang, yung dito sa party ng tiyan natin sa may dito sa banda, may sa sikmura banda, hindi na siya sumasakit. So minsan lang talaga, nafe-feel ko lang talaga na kapag busog lang ako, parang may nakabara dito, something na alam ko na yun, pagkain yun na nabara. Kaya tinatawag siyang acid reflux kasi bumabalik dito sa lalamunan natin. So ano yung dapat natin gawin para hindi siya bumabalik? So ang dapat or hindi bumabalik yung pagkain natin dito sa lalamunan. So unang-una po talaga, ang gagawin nyo po ay huwag kayong magpapabusog. Okay? Huwag po kayong magpapabusog and then relax lang po kayo kumain, uminom kayo ng tubig, relax lang, hindi pa bigla-bigla. And then wag kayong magpapabusog or wag kayong magpapabusog sa tubig, ganon. So kapag kakain kayo, frequent lang siya, hindi siya as in marami, mga isa-isang in one day, dapat mga 5 times kayo kakain ng konti lang, frequent, okay? Konti pero kain kayo ng kain para hindi kayo malas lalong pumapayat. Kasi ako guys, nasasabi ko sa sarili ko na pumapayat talaga ako ng 3 kilos yung nawala sa akin. 3 kilos na wala sa akin. So akalain mo yun. So ayun siya, ang pinakahiyang talaga sa akin is yung ImmunoPro. Kapag bibili kayo ng ImmunoPro, malapit lang siya sa mga butika, may pharmacy tayo na malapit sa atin, dun kayo bibili. So mabibili lang siya ng mabibili siya ng 8 pesos. So kapag hindi din kayo makakatulog, ang bagay po sa inyo na vitamins po is yung B-complex vitamins po na Musigor. Kaso lang mahal po talaga siya. So ayun siya guys, yun, may mga vitamins din na hindi pwede sa atin kagaya lamang ng Propan, kagaya lang namang na Enervon. Bakit hindi pwede sa atin yung Enervon? Kasi may iron siya. Ang pinaka-importante lang naman is yung umiwas po talaga tayo sa bawal. Yan yung nakakapagpagaling talaga sa atin para tayo ay lubusang gumaling, ganon. So iwas tayo sa bawal, eat alkaline foods, ganon. So every morning, kung dighay kayo ng dighay, try kayo ng honey po kasi nakakatulong talaga yung honey sa akin. Kasi every morning dighay ako ng dighay pagkagising kasi kapag matulog ako, nakaganyan ako pag umaga yung higaan ko, nakaplat na, hindi na siya nakaganon. Kaya feel ko bumalik yung acido sa lalamunan ko. Kaya uminom ako ng honey po at saka pagkatapos tubig. So, yun siya guys, yung mga the best vitamin C na para sa ating may GERD. Yung 24 alkaline C, yung ImmunoPro, para sa akin is the best po. Kasi naranasan ko din naranasan nyo, sobrang ang dami. Kasi yung anxiety attack, nagkakaroon talaga yan kapag yung feeling mo, nalalamig ka na, yung paa mo, yung hindi ka mapakali, nervous mo, dyan lalabas yung anxiety attack natin sa kaisip natin. So kapag may mafe-feel kayo na kakaiba sa katawan nyo, just relax lang po kasi acid po yan, okay? Kasi hindi naman lahat na acid, di ba? So if ever you are done in laboratory, wala kang problema, so ibig sabihin acid po yun. So I hope marami kayong natutunan sa video kong ito, and then I hope na subscribe nyo po ako para lagi kayong updated sa next video ko. So sa next video na naman natin, pag-usapan natin yung anxiety attack. Kasi ang daming nagtatanong na isa sa dahilan yung anxiety attack kaya hindi nawawala yung acid natin. Kaya I hope na gagaling kayo and then relax lang po. Then, yun lang po. So, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa next video natin.